Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, a few reminders lang po. Una, maaari pong i-mute natin ang ating mga mikropono, lalo na po kung meron nagkasalita. Pangalawa po, yung program flow po natin ngayong araw ay simple lang. For the first 20 minutes po, si Ken Abante po mula sa MoveX One Coalition, ayan po si Ken, ay magkukwento kung paano po nangyayari ang budget process, kamusta po yung sitwasyon ng transport budget natin ngayon sa Kongreso, at kung ano po yung mga espasyo ang pwede nating pasukan para po mas makapaglabi pa ng budget, lalo na po sa malawak na budget at mga pangangailangan na tinutulak po ng Move as One, kasama po ng ating mga transport workers, lalo na po from NCTU. Tapos pagkatapos po nun, 20 minutes po ulit, si Kuya Jaime po ay magkukwento kung ano po ba sa palagay ng sektor ang mga dapat pondohan ngayong 2023 General Appropriations Act para po sa budget for next year. And then bubuksan po natin yung remaining 20 minutes para po sa media for question and answer. Bago po magsimula yung question and answer, alam po natin na minsan may mga tanong tayo. Pwede niyo pong i-chat doon sa comment section, tapos i-take note po natin, tapos balikan po natin after po nung oras na yon. So, ano po, we will start precisely at 3:35 and end at 4 p.m. With that po, simulan na po natin. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kaibigan natin from media na nandito po ngayong araw para po mag-take note at mag-cover nitong event na ito. At maraming salamat din po. Ayan, medyo naka-hide po yung camera nila, pero marami po tayo ditong local organizers. Lalo na po from ating transport workers mismo sa National Confederation of Transport Workers Union at Sentro, na nakaantabay po sa ating programa ngayon, at may mga kumakaway-kaway din po sa ating Facebook Live. Ngayon po, ating pag-uusapan kung kamusta po ang nagiging proseso na ng budget. So, sa mga hindi po naka-on-tune sa ating Facebook, sa Kongreso, nagsimula na po ang budget season. Well, matagal na po nagsisimula ang budget season, pero ngayon po yung parang climax ng budget season natin. So, simula po nung buwan ng Setyembre, lalo na po last week at this week, tuloy-tuloy po ang meeting sa ating kongreso at plenaryo. So, minsan po umaabot sila, sabi nga ni Kong Stella Kimbo, ng alas 8 o even 9 p.m., na tuloy-tuloy na pagsala at pagdebate tungkol sa mga budget ng bawat departamento. At dumaan na po last Tuesday ang budget ng Department of Transportation, at kahapon po ay inusisa rin muli ang budget ng Department of Transportation. So, ito po yung current status ng budget natin, at nakikita po natin na kahit na po may mga prinopose ang DOTR na budget para sa service contracting, para sa active transport halimbawa, hindi po sila nakapasok sa ating National Expenditure Program. Kaya po, nandito po si Ken para po mas magkwento pa tungkol dito, at para po ipaliwanag sa atin kung nasaan na po ba tayo sa proseso ng budget at kung ano po yung panawagan ng Move as One Coalition tungkol rito. Ayan, maraming salamat, Haya. At hayaan mo sanang makapag-share ako ng aking screen. Teka ha. Ayan. Thank you. Ngayon po, ikinarangal ko pong ibahagi sa inyo kung ano po yung ilan sa mga ideas no, ng Move as One para sa isang just transition para sa ating transport workers at maayos at makatarungang reforma para sa ating mga commuter. Tayo po ay nakikiisa sa mga kaibigan natin ditong mga manggagawa at mga kapwa commuter na alam naman natin sa una-una pa lang na nakakawala ng dignidad mag-commute sa Pilipinas. At alam po natin tong lahat, no, napaka-siksikan po no, yung ating mga bus, mahaba yung mga pila, matagal yung paghihintay para makasakay tayo sa ating public transport. No? At
alam po natin, no, na napakahalaga ng budget process para mabago yung sistema na to, no? Itong sistema na nakakawalang dignidad na public transport system natin. Pero para maintindihan ang tunay na prioridad ng mga politiko, mahalaga na hindi lamang tayo nakikinig sa kanilang mga salita at sa kanilang mga talumpati. Kailangan nating malaman nasaan ang pera, nasaan ang budget. Dahil tayo bilang mamamayan na nagbabayad ng buwis at bumoboto at nabubuhay dito sa Pilipinas ay may karapatan at responsibilidad na makialam, no? Na alamin at makialam at makilahok sa kung saan ba napupunta yung pera natin. Hayaan niyo pong magbigay ako ng mas malawak pang konteksto ng kung kumusta yung ating public transport system. Isa po itong research na ginawa ng Move as One na nagsasabing isang sa mga dahilan kung bakit napakatagal nung paghihintay natin para makakuha ng public transport at kung bakit siksikan tayo ay dahil may kakulangan. No, napakalaki po ng kakulangan sa ating public transport supply. At kahit na makumpleto ang 2 trilyong infrastructure flagship project pipeline ng pamahalaan, magkakaroon pa rin po ng malawak, no, na public transport shortage, no? Ito po ay ginamit namin yung survey data, no, mula sa iba't ibang transport demand estimates, no. Ginawa po namin yan from 2021 to 2030. No, at may kita po natin, ito po yung dashed red line, around 2.8 million po na daily passenger trips yung hindi nasa-serve ng ating public transport sa 2021. At kahit na makumpleto yung karamihan ng road ng infrastructure flagship pipeline, halos 2.7, 2.8 million daily passenger trips pa rin po yung hindi natin masiservisyohan. No? So may isa sa mga dahilan kung bakit ganito po yung current situation natin ay dahil yung current pipeline natin, 98% po ay rail. No? 2% lang po yung road-based public transport. So konti lang po yung ginagastos para sa jeep, para sa mga siklista, para sa maayos na paglalakad. At gusto po sana nating mabago yung sistemang yun. Again, kailangan nating malaman kung nasaan ba napupunta yung pera at pera ng bayan sa ating road transportation sector. At yung interesting po na nakita namin nung inaral namin yung budget ng pamahalaan mula 2010 hanggang 2021 ay 1% lamang po ng 2.8 trillion na piso para sa road-based infrastructure program ang inilaan para sa pagpaparami ng road-based public transport system natin. 99% po, halos 2.8 trillion, ang ginastos para sa road construction, widening, and maintenance na ang inuuna po ay ang kotse. No? Ang mga mayaman na po na may kotse at napakaliit po at kakarampot na espasyo para sa ating mga lahat tayo naglalakad para sa 30%, halos 30% ng mga Pilipinong gumagamit ng mga bisikleta at nagji-jeep, no? At gumagamit po ng ating mga road-based public transport. So ang tanong po namin kung totoo na yung budget, yung kumbaga honest na pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating mga elected officials, 1% lang ba yung pagpapahalaga sa amin, no, sa ating mga commuter at transport worker? No, napakaliit po yung pagpapahalaga na binibigay sa atin ngayon. At may kita po natin na doon po sa dekada-dekadang inuuna yung kotse sa ating mga daan, alam natin na talo ang lahat kung unahin ang kotse sa urban planning at budget natin. Ang may kita nyo po dito sa kaliwang graph, yung red line po yung number ng trips, yung bilang ng mga trips sa major roads po, sa radial and circumferential roads ng Metro Manila versus 2012. May kita nyo po yung red line na bumagsak po, no? Bumagsak, halos nag-collapse po yung public utility jeepney and bus trips in Metro Manila's radial and circumferential roads. Pero po tumaas yung number of car and motorcycle trips, no? Halos 46% po yung pagtaas niya, no? At dahil mas kumukonte yung trips at espasyo para sa ating public transport system, dahil naka-crowd out siya ng private
motor vehicles, lalo na ng mga kotse, lahat po bumabagal sa daan, no? Kahit po yung mismong nagda-drive ng kanilang mga kotse, tumataas din po, no? Bumabagal din po yung biyahe nila. Yun po yung makikita nyo sa kanan na chart, no? So again, may kita po natin to all around. So hindi lang po doon sa nararanasan natin, pero kahit doon sa mga mas malawak na datos, kahit po sa presyo mismo ng ating transport, no? At kung makikita nyo po, dahil mataas yung demand at mababa yung supply ng ating transport, at tumataas din yung cost ng langis, no? At tumataas din po yung transport prices natin. In fact, isa po siya sa mga major contributors natin sa inflation, no? Kaya kailangan po talagang suportahan natin yung ating transport workers at ang ating pagpapalawak ng ating transport supply. Ngayon naman po na alam natin kung ano yung mas malawak na konteksto na ginagalawan ng ating public transport sector, alaman naman po natin kung paano po tayo pwedeng makilahok, no, sa budget process natin. At gusto ko po sanang ikwento kung nasaan tayo, no, sa ginagawa po ng Move as One Coalition, katuwang at kasama ng ating mga transport workers, tulad ng National Confederation for Transport Workers Union, Sentro at ITF, no? Kung nasaan tayo sa engagement natin sa budget process. Nalaman po natin sa ating mga representatives sa House, no, sa budget hearing po ng DOTR, na kahit po nag-propose naman yung Department of Transportation ng budget para sa service contracting, 12 billion pesos po yung pinopose nila. Kahit po nag-propose sila ng halos 700 million pesos, lampas 700 million pesos para sa Public Utility Vehicle Modernization Program, na sana ay aakyatin yung suporta para sa ating transport workers, aakyatin yung equity subsidy para makapag-transition into more environmentally compliant vehicles. Kahit na nag-propose ng 2.1 billion pesos para sa active transport, na zero po itong lahat ng mga programang ito sa National Expenditure Program noong sinend po ng executive agencies sa Kongreso yung kanilang budget. No, alamin po natin kung saan mismo sa proseso na ito pwede tayong sama-samang at magtulong-tulungan para ipaglaban na maibalik o maiakyat natin yung budget at prioritization para sa ating mga commuter at transport workers. Again, meron tayong karapatan at responsibilidad na makialam kung saan napupunta ang pera ng bayan dahil pera natin ito at budget natin ito. 4 po yung major parts ng budget cycle, no? At hindi po siya nagsisimula sa mismong pagsasabatas sa Kamara. Nagsisimula po siya as early as January. So yung budget cycle po ay entire year. So tama si Haya kanina, no? Nung sinabi niya na January po talaga nagsisimula yung ating budget call. Yung nagsisimula po siya sa preparation, paghahanda, legislation, pagsasabatas, pagpapasa ng batas, execution, no, yung execution and accountability, yung pananagutan, no. At isa-isahin po natin yung mga aspetong ito ng ating budget cycle. Dito po sa paghahanda ng budget or preparation, nagsisimula po siya sa January. Sa tinatawag po nating proseso ng budget call ng Department of Budget and Management o DBM, kung saan ipinapadala ng mga ahensya ang kanilang mga budget proposal. So yung DOTR, yung DPWH, yung MMDA, lahat po sila nagpapadala ng proposal para sa mga gusto nilang programa. Dudulog po ang DBM sa Regional Development Council. Sasang-ayon ang isang napakahalagang komite, no, sa executive, yung Development Budget Coordination Committee, na yung members nito ay yung Department of Budget and Management, Department of Finance, at National Economic and Development Authority, kung magkano ang kayang makolekta at kayang magastos ng pamahalaan. So dito po na-decide yung budget ceiling, no, ng pamahalaan. This year po, yung budget ceiling ng pamahalaan ay around 5.3 trillion pesos. Tandaan po, napakarami pong pwede nating gawin sa 5.3 trillion pesos. To give you context po,
Nitong 2022, 5 trillion po yung budget, pero around 13.3 billion pesos po yung naibigay para sa ating road-based public transport sector. It's a start, pero kung ikumpara nyo po yung number na yan, maliit, no? Maliit versus the national budget. So, merong espasyo para i-prioritize yung ating mga manggagawa at ang ating mga commuter. Gagawin ng DBM ang budget priorities framework na normally po sa Abril pinapasa. At dito po dinidecide kung ano yung mga strategic priorities, no? Ang napapansin po namin sa engagement ng karamihan ng mga organisasyon, nangyayari na po siya doon sa legislation. Pero mahalaga po na kahit executive pa lang, dito sa proseso ng budget call ay nagsasubmit na po tayo ng mga gusto natin bilang taong bayan. Pang-apat po, ipinagtatanggol ng mga ahensya sa DBM ang tinatawag po ng mga Tier 1 and Tier 2 programs. So separate po yung deliberation nito. Yung Tier 1 po normally nangyayari sa Marso. Ito po yung Tier 1 mga kasalukuyang programa or yung regular operations na budget ng mga ahensya. At merong mga bago o pinalaking programa o tinatawag po na Tier 2 programs na normally po ay dinidecide within the executive around May. Ipinakikita po ang budget sa Pangulo at Gabinete around July. And kapag naaprubahan ng Pangulo at Gabinete, ipapadala po ang President's Budget o yung tinatawag nating NEP, no, or National Expenditure Program sa Kongreso. That's normally within July to August. Ito po palang mga steps na to ay nasa site po ng DBM. No? So, recording in progress. Sa pagpapasa naman po ng budget o yung tinatawag nating budget legislation, yung may, kung alam po natin yung structure ng ating legislative bodies, may tinatawag po yan na bicameral system. No? Ang gustong sabihin, dalawa yung chambers. No? There are two chambers. So the first is the lower house or yung Kamara, House of Representatives. And normally within August to October, nagtatalaga po ang Kamara ng sponsors ng budget ng ahensya. So this year, it's Representative Eric Martinez, Valenzuela 2nd District, para po sa DOTR, and meron po siyang co-sponsors sa Department of Transportation budget. Dinidiscuss po to sa Committee on Appropriations. This year, yung committee chair ay si Representative Zaldico of Ako Bicol. And the senior vice chair, actually, karamihan po ng facilitation na nangyari during the DOTR budget hearing, ginawa po ni Representative Stella Kimbo. Meron pa pong ibang mga vice chair yung Committee on Appropriations. Pero dito po dinidiscuss yan sa subcommittee. Yung nangyayari po sa subcommittee na nangyari 2 weeks ago sa DOTR ay nandun po yung ahensya, yung DOTR and yung DOTR family. Nagtatanong po yung mga kongresista ng mga tanong sa DOTR diretso. Pagkatapos po nun, pagkatapos mapasa sa komite, i-deliberate po ito sa plenary, no, ng House. Dito po sa plenary deliberations na tinatawag, dyan po nangyayari yung interpellation, no, o pagtatanong ng mga kongresista sa sponsor ng budget. So hindi na po dito nagsasalita yung ahensya mismo o yung representatives ng DOTR. Dito po, nagtatanong yung iba, normally yung minority representatives sa sponsor ng DOTR. And then, nagkakaroon po yung period of amendments. Napakahalaga po nito dahil dito po natin pwedeng mapasok yung ating mga gustong ibalik na budget. No? At dito po natin ipinupush na maibalik sana yung ating budget for service contracting, just transition for transport workers, and active transport. Sa Senado po, there's a parallel process that happens September to November. And they don't call it the Committee on Appropriations sa Senado. Ang tawag po dito sa committee na ito ay Committee on Finance, na yung chair po ay si Senator Sonny Angara. There's a subcommittee na where that's discussed, no? Yung that's also chaired by the Committee on Finance, pero yung sponsor po ng budget naman sa Senate ay si Senator Grace Poe, who's also the chair of the Committee on Public Services, under which transport regulation is included doon po sa
Ah, doon po sa saklaw ng komite na yon. And then there's plenary deliberations, there's period of interpellations in there. And then nagkakaroon po ng House version, nagkakaroon ng Senate version, and then kino-convene po yung tinatawag na bicameral conference committee. So merong team, merong mga representatives from the House, and then merong mga senador na i-deploy nung kanilang respective chambers. And tinatry po nilang i-reconcile yung budget from the House version and the Senate version. No, mahalaga po in the process that we get the amounts in both the House version and the Senate version as much as we can para po masolusyonan natin yung public transport crisis na to. And then there's the more ratification, enrollment, and enactment where the President signs and then sends it back to the House and the Senate. No? And then mapapasa po yung budget. Kasi yung budget ay isang batas. No? Batas siya. At yung batas ay ipinatutupad. No? So pupunta po tayo sa pagpapatupad ng budget, which is yung execution. Sometimes nagkakaroon ng early procurement activities para rito. May budget program, hindi po natin papasukin ng napaka-deep yung differences across these processes. Yung allotment, release, obligation, cash allocation, and disbursement. Ang sabihin na lang po natin, kailangan ma-procure, kailangan mag-sign ng kontrata para may obligasyon yung gobyerno para bayaran yung contractor, para ipatayo yung mga bike lanes or ibigay yung mga kontrata para sa mga transport workers para mabayaran sila in the end. At sa pag-implement po ng mismong programa ay meron po tayong ilang mga komite na ipinaglaban po natin na may espasyo yung civil society groups para makapagbigay po ng mga komento. Para po sa active transport, meron po tayong Interagency Technical Working Group on Active Transport at yung secretariat po niyan ay ang Department of Health. Pero kasama po dyan yung DOTR, DPWH, DILG. No? At sumasama rin minsan yung MMDA. At meron po actually sa batas this year na Multisectoral Governance Committee para sa Service Contracting at PUV Modernization Program. No? Dito po pwede nating ibigay yung ating mga komento para sa programa. So yun po yung execution or pagpapatupad ng budget. At finally, umiikot lang po yung budget cycle sa pananagutan sa budget. No? At lahat po ng aspeto ng budget cycle na to, pwede po tayong makialam dito. So ito po yung pagtatalaga ng performance targets, monitoring and evaluation, mga accountability reports ng mga ahensya, audit report po ng COA, at yung mismong electoral process. No? Kung tama ba yung paggastos nila sa pera natin, should determine whether or not we elect them or we campaign for them in the next elections. No? So part po siya ng pagpapatupad ng budget. Ngayon po, para masolusyonan yung ating public transport shortage, kailangan po nating mag-invest in road-based public transport. No? Nasabi ko po kanina na 5.3 trillion pesos po yung budget ng pamahalaan every year. Ang isinusulong po ng Move as One Coalition ay 1.5% of GDP po sana yung investments in public transport at pwede siyang maging part ng 5% of GDP infrastructure investment. No? Gusto po natin na magkaroon ng service contracts para sa lahat ng bus at jeep, 22,000 buses and 164,000 jeeps. Gusto po natin magkaroon ng 30 kilometers of bike lanes in each of the 130 cities. That's around 3,900 kilometers. Gusto po nating ma-upgrade yung existing bike lane networks, mga bike racks. That will yung requirement po dito around 20 billion pesos. Gusto po nating magkaroon ng maayos na road-based public transport infrastructure, including yung tinatawag nating Just Transition Fund para sa ating PUV modernization program. So, ayaw po natin yung current system na napakaliit lang po yung suporta para sa pag-transition ng ating mga manggagawa sa transport. Gusto po natin 500,000 pesos or at least 20 to 25% of the Jeep cost yung gusto natin. At gusto natin 20% ng fleet ng jeeps magawa yon. So if talaga po natin yung budget na to, in 5 years buong fleet po mas magiging environmentally compliant. Gusto rin po natin ng mas maraming bus rapid transits, mas maraming BRT corridors, mas maraming depots at terminals, at mas maayos na modular transport stops.
Gusto rin po natin at isinusulong natin ang isang Local Transport Capacity Support Fund at Local Government Support Fund kung saan masusuportahan natin yung mga local government units sa pagtatayo nila ng sarili nilang mga opisina ng local mobility and transport offices. Na napakahalaga po no, kung gagawin nating sustainable yung mga model na to at Transportation Institute. Siguro po iniisip nyo, parang masyadong malaki naman yung 306 billion. No? Pero nasabi ko nga po kanina, kung naniniwala po talaga tayo na prioridad yung pedestrians natin, yung prioridad yung mga siklista natin, prioridad yung ating mga commuter at transport workers. Kaya po natin to. No? This is feasible under the current budget at kailangan po nating sabay-sabay na ipaglaban ito. Dito po ako hihinto siguro at papasok ko po yung mikropono kay Haya at kay Kahay. Salamat, Ken. Ayan po. Ang matatawag lang po natin dyan ay correct. Tama, energy. Kung marinig niyo po yung sinabi ni Ken, karamihan po talaga ng budget na propose ng coalition at ng iba't ibang sektor na kasama po natin ay hindi naman ganun kalakihan kung tutuusin. Kung ikukumpara siya sa bilang ng mga tao na makikinabang, lalo na po na 12% lang naman ng Pilipino ang may kotse at ang 88% po ay commuter, pedestrian at mga siklista. So kung tutuusin po itong proposal na budget na to ay napakarami ang mamamayang Pilipino na mapaglilingkuran niya. And we believe this is one of the most efficient use, if not the most efficient use of our public funds. Ngayon naman po, bubuksan po natin ang ating floor para po makipagkwentuhan kay Kahaime. So si Kahaime po, ayan, kaway-kaway ka Kahaime. Si Kahaime po ay ating pong gwapong membro at Secretary General po ng National Confederation of Transport Workers Union. Sila po ay isa sa mga organisasyon na talagang nagsulong para po sa service contracting program natin simula pa po 2020. In fact, they are one of the most committed na transport workers po dito sa programa. As much as nung 4 na buwan pong nahirapan at hindi nakapagbayad ang LTFRB ng ating transport workers, sila Kahaime at ibang union leaders at ang mga kooperatiba po natin ang nagbayad ng shell out ng personal nilang pera para po matulungan yung libu-libong transport workers na miyembro nila nationwide. Ganun po sila ka-committed dun sa program, ganun po sila ka-dedicated talaga na magtagumpay yung programa. So, Kahaime, may mga tatanong po kami sa inyo. So, 3 questions na to, Kahaime. Gusto lang po namin makipagkwentuhan. Kanina, Kahaime, hello po, sorry po. Ayan. Kanina po, Kahaime, nabanggit po ni Ken na may 12 billion peso pong budget na hinihingi ang DOTR para sa service contracting program at ilang bilyong budget din po para sa Just Transition. Pero hindi po siya naibigay sa National Expenditure Program ng ating gobyerno. Pwede po ba namin malaman, Kahaime, kung ano po yung reaksyon ng sektor tungkol dito? Siyempre, hindi namin matanggap yan kasi para sa amin yung service contracting, malaki yung papel nito sa adhikain ng ating mga kasama lalong-lalo sa cooperative para dito sa kanilang kakainatnan dito sa tinatawag nating PUBMP, yung Public Utility Vehicle Modernization Program. As part doon sa ating mga karanasan na malaking tulong ito kasi katulad ng isang co-op natin na dito sa nakaraang service contracting, even though na sila ay traditional unit, kumita sila ng 8 million mahigit dito sa service contracting. Iba pa yung kinita doon sa pinagati-atian ng operator sa driver. Ito ay net income na ng co-op. Yung para sa operator na ibigay nila, yung para sa driver na ibigay nila, meron pang neto na 8 million. Kaya pag titingnan mo, ang laking bagay nito para sa kooperatiba, lalong-lalo na sa pag-acquire ng mga modernized units. Makikita natin sa pagtaas pa rin ng krudo ay ang laking tulong ng service contracting kasi kung mapapansin natin nung panahon na nagtataasan talaga yung krudo, umabot na halos ng 90 pesos,
yung mga naka-enroll sa service contracting ay hindi mo makikita o hindi mo maririnig na umaangal. Ang mas umaangal ay yung mga hindi pinalad, no, na ma-enroll sa programa. Kaya kung ang service contracting ay mawawalan ng budget, dapat nga ito ay maging maging institutional na eh. No, kasi hindi dapat ito parang pang mo lang, no, pang mitigate mo lang sa COVID response. So hindi dapat lang 'yon kasi pwedeng tatlo yung kanyang pwedeng maging usefulness niya, no. Isa sa COVID response kung sakasakali binabawasan yung passenger capacity sa panahon ng may COVID. Pangalawa, pag tumataas yung crudo, no, nagiging rin siya shock absorber ng mga manggagawa, no. Hindi mo mapapansin kahit konti lang yung kikitain mo, pero pagka nag-pay out ka sa service contracting, masaya ka na, no. Tapos pangatlo yung sa PUBMP nga. Hindi ka matatakot talagang magbago ng fleet. Ibig sabihin, yung makakomply ka sa mga pag-apply sa bangko na madali kang ma-aprobahan kasi kung makikita ng bangko na nag-fleet management kayo at kumikita kayo sa service contracting, madali yung approval ng mga loans. Kaya itong mga konseptong ito na mawawala sa amin kung hindi talaga itong service contracting ay ititigil sa ngayon, malaki magiging impact nito para doon sa compliance natin sa tinatawag nating PUBMP. Jaime, nabanggit niyo po kanina na isa sa mga rason kung bakit taon-taon natin pinaglalaban yung Pondo for Service Contracting ay dahil hindi pa siya institutional, kumbaga. Correct. Hindi pa siya nandoon na parang by default dapat nasa budget ng Department of Transportation. Pero nabanggit niyo rin Jaime na malaking tulong po yung service contracting sa pag-comply, pagtulong sa mga manggagawa sa PUV modernization program at yung pag-transition na yon. Pwede po ba namin malaman kung bakit po kailangan maging institutional ng service contracting? Ano po ang panawagan ng mga manggagawa natin na dapat gobyerno i-institutionalize na po ito kasi ito po yung pakinabang niya para sa amin, kasi ito po yung mga kondisyon sa labor na binabago niya. Ano po yung mga kondisyon na to? Bakit po importante na lagi pong may budget taon-taon ang service contracting program para po sa sektor? Kasi kung mapapansin natin, adamant yung yung parang may agam-agam talaga yung mga manggagawa regarding dito sa PUBMP. Kaya karamihan sa kanila nga nagtayo ng kooperatiba kasi para makaiwas doon sa phase out, no, na tinatawag. Pero problema natin kung nakapagtayo ka nga ng kooperatiba pero wala kang capacity para mag-acquire ng units, no, kasi marami sa mga manggagawa ay for compliance lang ang tingin nila doon sa ginawa nilang pagtatayo ng co-op. So marami nakakausap natin, yung mga ibang natin ngayon, mga bagong recruit, ganun yung sitwasyon. Kaya kung yung programa na ito ay matitigil, ay liliit na yung chance nila na maka-adapt doon sa tinatawag nating modernization program. So yung kanilang window para makapagpalit ng unit, lalong naging gloomy, no? Lalong lumabo. Kasi dahil sa late na yung response nila, no, tapos mawawala pa ito yung chance para makapag-compete, para sabi nga natin, di ba? Maraming positive na dulot yung service contracting eh. Doon lang sa capacity ng tinatawag nating fleet management, yung pag-manage ng fleet sa service contracting ay malaking bagay na sa kooperatiba, dagdag pa doon sa tinatawag nating financial capability. Kaya napaka-importante ng service contracting na taon-taon talaga habang hindi pa na-establish yung mga co-op natin, nag-a-adjust pa rin sa bagong system, kasi alam naman natin yung formalization ng informal workers na iba na yan, hindi na siya boundary system. So kung malaki yung magiging impact nito sa operation ng co-op na liban dun sa salary nila, mayroon pa silang mga incentives, talagang walang tatanggi. Walang tatanggi, no? Ibig sabihin tuloy-tuloy yung pag-accept dun sa tinatawag nating modernization, na totoong modernization. Kasi sa ngayon niya,
makikita natin na ang duda natin maraming mape-phase out next year kasi nga kung ititigil, lalo na kung ititigil ito, maraming hindi makaka-comply doon sa requirement. Na pagka yung ating mga franchise ay na-expire, malamang ibibidding yung kanilang mga routes sa susunod na taon. Kaya napaka-importante itong budget na to na magpatuloy para maiwasan natin yung mass displacement ng mga manggagawa. Salamat ka, Jaime. Narinig niyo po ito mga kasama natin sa transport sector, pati po ng ating mga media. Tama po yung sinabi ni Ken dun sa group chat. Yun din po yung pinaliwanag sa atin ni ka, Jaime, na kung wala pong budget yung service contracting at PUVMP, para pong pine-phase out na talaga natin yung ating mga jeepney, yung ating mga manggagawa sa sektor, kasi po halos walang suporta na makukuha ang ating sektor mula sa gobyerno, as in zero budget. Pero meanwhile, yung deadline po, yung requirement, lahat nandyan. But instead this time, parang, hayaan natin sila mag-comply. Pero kami mula sa government, zero budget yung ibibigay namin. So sobrang liwanag po nung paliwanag ni Ka Jaime kung bakit yun yung parang kumbaga equivalent ng kawalan ng budget doon sa dalawang line item na yon. Ka Jaime, may gusto akong sundutin kasi salita po tayo ng salita tungkol sa service contracting program. Pero I think yung mga kasama po natin sa transport sector na nandito ngayon at yung mga kasama natin sa media, kapag makikinig po sila sa mga hearing sa Committee on Transportation, sa Committee on Appropriations sa plenaryo, hindi po masyadong naririnig ang service contracting. Parang ang hinihingi pong budget ng mga kongresista ay libreng sakay. Pwede niyo po ba sa amin ipaliwanag, Ka Jaime, kung ito po ba yung programang gusto ng sektor o magkaiba po ba yung libreng sakay at ang service contracting program at alin po dun sa dalawa ang gusto ninyo? Actually, magkaiba yan, kasi yung dalawa kasi yung ini-implement ng gobyerno. Yung tinatawag nating free rides na service contracting ay gross, Ibig sabihin hindi sila maniningil. Yung isa naman na net service contracting ay naniningil sila ng pamasahe pero ini-incentivize pa rin sila ng 28 pesos per kilometer. Yung gross ay 58 pesos. Napakalayo. Doon sa gross kasi ang mangyayari diyan ay konti lang yung makikinabang katulad nito nangyaring nakaraan lang yung budget para sa 2022. Saglit lang inubos ng ng DOTR sa kanang LTFRB. Kasi mostly ay itinuon nila doon sa libreng sakay. Katulad niyang nakikita natin sa sa tinatawag natin EDSA carousel, Nangihinayang kami sa budget, Kasi una hindi naman dapat lalong-lalo sa panahon niya na hindi naman ganun kalala yung pandemic, Kita na nga natin na nagluluwag na. Pero patuloy nilang ginagawa yan na maraming pwede pang paggamitan ng budget sana. Ang nangyari, yung mga nag-delivering sakay, nag-pre-rides, meron silang pre-rides, takbo lang sila ng takbo, tapos yung iba, napupunta sa kanila yung majority ng budget ng service contracting, whereas doon sa net service contracting na dapat mas marami yung makikinabang, ay konti lang yung na-enroll, nililimit nila. Kaya parang para sa amin hindi yun ang aming sinusulong na type o tipo ng service contracting. Ang gusto po natin sana ay ang service contracting ay net service contracting kasi para lahat ng mga transport workers ay makover, Hindi lang yung nangyayari, may mako-cover, mayroong hindi. Ang mangyayari niyan, sila nagko-compete. So kung tumataas ang krudo, kung hindi ka kasali sa service contracting, ang mangyayari niyan, double black eye ka, Hindi ka nakasali, hindi ka na nakikinabang sa programa, aagawan ka pa ng pasahero ng libreng sakay. Natural, siyempre ang mangyayari sa mga pasahero, siyempre ang tatangkilikin nila unang-una, kung meron dadaang libreng sakay, doon sila sasakay. So pinapatay mo yung yung hanap buhay ng mga hindi naka-enroll doon. So ang mangyayari diyan ay pagbiyahe nila, kukuha lang sila ng pangkain nila, panggastos nila, tapos maaga silang titigil. Ano magiging epekto nito? Siyempre magkukulang ng supply ng ating transportasyon. So mahirapan din yung mga manggagawa na siyang tumatangkilik ng mga public transportation natin sa pag-uwi at pagpasok ng kanilang na araw-araw na ginagawa. Kaya maganda talaga yung net service contracting kasi dapat
programa po ng gobyerno ay lahat ay makikinabang. Hindi po pwedeng yung isang portion lang ang nakikinabang at majority ay instead na makinabang ay papahirapan pa. Kaya magkaiba po yun. Mas ang tinutulak po natin ay yung tinatawag na net service contracting. Salamat ka, Jaime. So nakikita naman po natin, ang panawagan po talaga nila ka, Jaime, at ng sektor ay siya, programa na walang naiiwan. Kumbaga in solidarity with each other. Sila po ang nagsabi na pag merong service contracting program or libreng sakay program, pero hindi lahat sa isang ruta, halimbawa ang nakikinabang, parang 10 lang out of 50, 15 lang, 15 lang out of 100. Ang sabi ni Jaime, double black eye. Yan ang kanyang verbatim. Double black eye ang magiging epekto nito doon sa sektor. Kasi hindi ka na nga nakaka-avail ng programa ng gobyerno na malaki ang nagiging tulong lalo na sa ating pagtaas, patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, mauubusan ka pa ng pasahero. Kasi syempre madami pong pasahero, ang pipiliin ang libre. So, kailangan po as much as possible, iwasan natin yung ganong klase ng implementasyon at karamihan po ng budget ay talagang ipaglaan sa net service contracting. Yung huling question po naman, katanungan ka, Jaime, bago po natin buksan ang question and answer natin. Nabanggit po kanina na kagustuhan natin na magkaroon talaga ng just transition para sa sektor. At yung phrase po na to, yung just transition, naririnig natin siya lagi at lagi po siyang hinihingi ng sektor, especially simula pa po nung na-bring up yung usapin ng PUV Modernization Program. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, ka, Jaime, kung ano po ang just transition para sa inyo mula sa sektor? Actually, tama ka, Haya. Simula actually wala pa tong yung gobyerno ni Duterte. Nakapag-conference na kami regarding diyan, yung just transition na iniisip sana natin, na tinutulak nung unang phase ay nangyari naman yung iba, 5 years transition sana bago pa tong implementation. Ang problema natin ngayon ay doon sa modernization na ginagawa ng gobyerno, hindi naman talaga siya modernization. It's a phase out, Pero yung NCT, yung ginawa po natin, in-engage natin yung gustong ipatupad ng gobyerno na hindi naman kami tumututol mag-modernize. Pero ganito yung inihiling namin na pag-modernize, Tulad na sinabi natin, okay tayo na mula association, mula individual operator, mabuo natin yung cooperative para mas okay tayo, may fleet management tayo. Pero katulad ng inihiling natin sa just transition, dapat bigyan mo ng pagkakataon at least 1 to 2 years yung co-op, para mag-transition na nagbi-business na sila, nagbi-fleet management, para aralin nila yung skills na kailangan nila doon sa management mismo ng business, Ang problema sa ngayon, maraming lumalabas na mga nangyayari na hindi lang yung gobyerno may problema, kundi pati yung mga transport workers, kung hindi nila kakayanin yung skills, yung mga issue sa implementation nila bilang cooperative, mapi-phase out din sila. Di ba? Kasi babagsak yung co-op . So actually, kung magkakaroon ng ganyang transition na magkakaroon muna ng skills at magkakaroon ng financial viability yung kooperatiba, unti-unti naman itong gobyerno kasabay nilang ginagawa nito, yung mga infrastructure, nire-ready din niya. Halimbawa, LPTRP hanggang ngayon, 'di ba, nakabitin pa rin niya yung Land Public Transport Route Plan na kailangan para doon sa pag-utang mo sa bangko hanggang ngayon. Problema 'yan. Tapos pangalawa, sinasabi nating interoperability ng mga AFCS, hindi pa rin solve 'yan. Kaya makikita natin yung mga infrastructure na kailangan ay wala pa kasi ang kanila ay pagmo-modernize lang ng unit, hindi yung mismong system, Kaya tinatawag namin phase out ito, makikita natin na talagang lalong-lalo kung papatayin pa tong service contracting, talagang merong ibang ibang angulo. Makikita natin na nasa news ngayon si Manny Pangilinan na nagano sila ng 1.5 billion, nasasali sila sa transport industry. So ito yung sinasabi natin na posibleng magkaroon niya ng extinction ng mga transport workers next year. Kasi kung magkakaroon ng tinatawag natin bidding, yung mga original rights ng mga cooperative doon sa ruta nila,
ay mawawala, papasok ang bidding. So ito yung sinatawag nating phase out. Yan ang maliwanag na maliwanag. Kaya napaka-importante yung kung tunay talagang nag-advocate ang gobyerno ng modernization, just transition ang kailangan. Ang ganda ngayon ng discussion namin, halimbawa kung mag-i-Egypt ka ngayon, noong 2017 hindi acceptable yan. No, pero kasi napaka-gloomy ng kanyang return of investment kasi hindi pa maayos yung yung technology niya. Pero ngayon maayos na yung technology ng Egypt. Problema mo sobrang bahal, no? Tapos pag isinaksak mo yan doon sa grid din ng pinanggagalingan ng kuryente, dapat na yan ay ginagawa ng gobyerno. Sa proposals namin ngayon, dapat ang gobyerno ay nag-step in dito sa tinatawag natin mga renewable energy. So kung mangyayari, kung Egypt ang ginagamit mo, yung mismong pinanggagalingan ng pagsinaksak mo at i-charge mo yung mga Egypt na yan, ay dapat ang pinanggagalingang kuryente niyan ay baka renewable energy na rin. Para consistent tayo kasi signatory ang gobyerno doon sa sa COP, di ba? Sa climate. So kailangan po natin gawin yan. Yun yung tinatawag na just transition. Hindi dapat pilitin o gawin natin parang pinipilit natin yung mga transport workers na ipalunok ang isang bagay na hindi pa naman nila kakayanin. Kailangan ng just transition. Hindi po tayo tumututol sa modernization. Inuulit ko po, pro-modernization po tayo. Pero lahat dapat ng mga demand ng mga transport workers regarding sa tinatawag nating pag-modernize, ilagay mo natin sa perspective na tama, hindi yung parang hinog sa pilit ang ginagawa nila na sinasabi ko nga nagpapasok kayo mga modernized jeep ng mga China, galing ng China na mura. So ibig sabihin may pinapaboran lang to, kaya phase out po to. Kaya yung just transition ay totoo na kung talaga magta-transition tayo, itong mga infrastructure natin na ito dapat kasabayan sa pagbibigay ng mga capacity building doon sa mga cooperative natin. Thank you, Aya. Yeah. Tamang-tama ka, Jaime. Ayan, sobrang bigat po ng mga binitawang salita ng ating Jaime Aguilar mula po sa National Confederation of Transport Workers Union. Ngayon po, ang oras po natin ay 4:20. So meron po tayong more or less 10 minutes para po magtanong. May mga kasama po tayo ngayon sa media. So nandito po ang ABS-CBN News. Tapos yung iba po ata, hindi ko po alam kung ano rin. Media rin po si Ma'am Kim A. So kung gusto po ninyo magtanong, bukas po tayo para sa mga katanungan. Pero habang naghihintay po, ako Jaime, may follow-up question po ako. Jaime, nabanggit nyo po na parang mahirap yung hinihinging modernization ng gobyerno kung sila ay hindi nagbibigay ng pondo para suportahan to. Pwede po ba namin, Jaime, marinig yung verbatim niyo pong panawagan sa ating mga kongresista at sa ating mga senador po na ngayon ay nagdedebate at sa mga susunod na linggo ay nagdedebate tungkol sa budget, tungkol po sa pondo na kailangan ng sektor? Pakikita natin Haya, kung talagang tunay yung ating adhikain na makasabay tayo sa mga developing countries na yung namo-modernize yung kanilang transport industry. Kung pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Singapore, may malinaw silang pacing ng kanilang yung roadmap para do sa modernization. Pero ito, sad to say, yung gobyerno natin pag nagkakaroon kami ng discussion regarding sa roadmap, wala naman silang roadmap. Meron sila vision. Kaya pag tatanungin namin, paano ba pagpunta dyan? Kasi ngayon pa lang, pinipace out na kami. How about 5 years from now? Ano na itsura natin? Paano ba yan? Kasi kung meron kang 15 o 30 years na sabi natin na Philippine 2040 na sinasabi ng Duterte government, paano ba pagpunta ron? Kaya nga ang natin dito, yung tunay na pag-modernize, dapat binabudgetan talaga to. Kaya yung pagtutulak natin ng just transition para doon sa tinatawag natin makatarungan transition, dapat may sa batas siya at para talagang mayroong regular budget. Kung hanggang kailan tatagal yung modernization doon sa batas, kung halimbawa 5 years from now, pero ganito yung budget taon-taon. Tulad na sinabi natin, kung merong 500,000, tapos dapat yung gobyerno ay
ini-improve na yung tinatawag nating renewable energy capacity ng bansa natin, ano? Kasi kung magmo-modernize din man lang tayo, dapat meron na tayong yung mga electric jeep o electric na vehicle na ginagamit sa bansa natin. Meron tayong katulad ng ibang bansa na sinabi nila by 2030, na tayo? Puro electric vehicle na tatakbo. Sana gano'n yung just transition at may budget para totoo talaga na yung pagmo-modernize ay hindi mo lang ibibigay doon sa mga katulad ng mga transport workers na alam mo na kailangan ng ayuda. So dapat i-prepare yung lahat ng mga tinatawag nating mga tools o mga batas na pwedeng mayroong totoong mangyayaring modernization. At ako nagpapasalamat ako sa mga mababatas na tinatawag nating nakakaintindi, nakakakuha ng ating mga sentimiento na maayos naman yung ating posisyon, hindi tayo against . So ang kailangan lang ayusin yung batas, may sa batas yung just transition, magkaroon ng budget para totoo talaga itong modernization, hindi yung katulad ngayon ang DBA tinanggal yung budget for subsidy para sa 2023. Tapos, 'di ba, nagtutulak ka ng modernization, hindi consistent . So talagang papahirapan mo kami, lalabas talagang phase out ito, kaya kailangan maisabatas talaga yan. And I hope na katulad ng marami nang nananawagan niya, marami na rin tayong kakampi na talagang dapat yung just transition ay maintindihan talaga. Hindi lang nating mga nag-uusap, kundi lahat ng mga miyembro natin para itulak din nila ito sa mga katulad ng mga sa mga local government units nila, sa mga district congressman nila para naiintindihan talaga itong itong just transition na to para makamit din natin yung tunay na modernization. Ayan, salamat po Jaime. Huling tanong po, si ABS-CBN po ba, meron po ba kayong tanong para po kay Jaime? Sige, wala po atang tanong from ABS-CBN. Dito po tayo sa ating audience questions. Ayan. Jaime, i-combine ko na po yung tanong ni Dominic and ni Azzy. Ano po yung magiging epekto sa transport workers at commuters natin kung wala pong budget sa net service contracting? Yun po yung unang tanong. Tapos po, nagtanong din po si Arthur Franz Tenorio. Bakit daw po hindi nakapasok yung net service contracting program sa ahensya? Meron po bang pumapabor at humaharang para dito? Sa unang tanong, kung hindi magkakaroon ng service contracting, malaki ang impact niyan sa mga manggagawa, lalo sa mga cooperative, tulad ng yung mga nakakaharap natin sa grounds, medyo kulang ang mga pera at capacity ng mga co-ops natin para mag-acquire ng units at saka para mag-operate bilang mag-operate ng kanilang business model na magkakaroon sila ng mga bagong unit. So katulad ng binanggit natin kung yung capacity to pay para dun sa mga utangin na lang ng mga unit, hindi lahat ng ruta ay makakasabay. Kaya tingin namin sa NCTU, even though marami ng cooperative, pero marami pa rin mape-phase out na nasa co-op. Mawawalan din sila ng routes later on kasi hindi nila kayang mag-comply doon sa dinedemand. Kaya nga kung mayroon service contracting, tumataas yung yung capacity ng mga co-op to comply doon sa inihingi ng modernization. Doon sa pangalawang tanong kung bakit hindi kasama sa ngayon, kasi ang pinakamadali nilang itulak talaga yung tinatawag nating gross service contracting, which is yung libreng sakay. Kasi wala na tong bibilangin na lang talaga yung kanilang kilometer, ganyan. Alam natin sa karanasan natin nakakakuha tayo ng mga ng mga tinatawag nating mga nangyayari on the ground na pinagkakapiraan din itong programa ng libreng sakay na to. Sad to say, wala lang magpapatotoo sa mga kasama, pero may mga kasama tayo nagsasabi na merong tinutukoan na mga na mga parang percentage para makinabang itong na to. Kaya gustong-gusto talaga nila yung libreng sakay. Kasi
parang eleksyon yan eh. Nadadaya na rin ng mga nag-i-implement yung pinakikinabangan na rin nila. Kaya ayaw talaga namin ng libreng sakay kasi parang inuubos mo lang yung pera. Hindi katulad nitong itong tinatawag nating net service contracting na mas marami talaga yung makikinabang at matutulungan yung sektor. Kasi ang majority natutulungan lang dito ay mga korporasyon at saka yung mga cooperative na meron ng mga modernized units. Detrimental ito sa mga cooperative na nagsisimula pa lang silang tumayo sa sarili nila at wala pa silang mga modernized units. Kaya kung magkakaganon, katulad ng pinipredict natin, sa susunod na taon, marami talagang mawawalan ng trabaho. Jaime, si Ken po ata nag-raise ng hand. Opo. At siguro dito po sa MOVAS makikita natin no, na magkakakabit talaga yung ating mga bituka. Kasi kung mawalan ng trabaho yung mga transport workers, wala rin masasakyan yung mga commuter. Yeah. No, at lalong hihirap yung pagsakay dito sa Pilipinas at pag-commute dito sa Pilipinas. At pangalawa lang po na gusto kong sabihin, actually nung nakapag-meeting po tayo with Secretary Bautista at Undersecretary Pastor, sila rin po ay para sa net service contracting. So nakikita na po natin yung DOTR ay nakikinig naman po no, sa ating mga panawagan. Ang problema lang po talaga nila ngayon, wala silang budget para ma-implement yun. Kaya I think lahat po tayo ngayon, kahit yung mga kakampi po natin sa House and Senate, in fact, meron po kaming pinost sa MOVAS One page na mga kongresista na aligned naman po yung thinking sa service contracting at sa just transition po natin. No? Na gusto ring ipaglaban yung budget na to. Kaya I think yung maganda po nating gawin ngayon palawakin po natin yung ating hanay at lalo na po kung meron tayong mga district representatives na pwedeng ipasa yung ibang mga katanungan na ito. Lalo na po this week po yung period of amendments sa House budget. No, mahalaga po yung period na to kasi kahapon kakatapos lang nung plenary interpellation ng DOTR. Yung next step na po ngayon ay babaguhin na po nila kung ano yung nandun sa original na sinubmit ng executive. No? In the future po, yung iniisip natin para maging regular yung budget ng service contracting at ng PUVMP ay sana po mapag-usap sana po maka-meeting natin yung DOTR at kahit po yung DBM secretaries para po malaman kung ano yung clear documentation na kailangan po ng DBM para hindi na po nila zero out yung budget. So, ang nakakarating din po sa atin na balita, may mga documents po na baka kailangan din naman yung Department of Budget and Management Bureau. Sana matulungan natin at masuportahan natin yung calls na yun ng DOTR na gawin talaga tong regular programs. Salamat Ken. Salamat po ka Jaime. Quick lang po, para po sa mga kasamahan natin sa media at sa audience. Yung service contracting po kasi na gusto talaga ng sektor natin, kokolekta pa rin po tayo ng pamasahe, affordable na pamasahe mula sa mga commuters. So yung investment po na binibigay ng gobyerno ay nababawi pa rin po gamit yung affordable fares na yon. So hindi po siya mauubos lahat, unlike po sa libreng sakay na lahat talaga, zero collection. So, mas sustainable po at mas mabigyan at mapondohan ang mas maraming transport cooperatives nationwide sa Net Service Contracting Program. Sige po, tapos na rin po ang oras natin. Muli, maraming salamat po ka Jaime, Ken, at ating mga kasama ngayon sa call na to, National Confederations of Transport Workers Union at Sentro, para po sa pakikiorganisa kasama ng MOVAS One Coalition sa ating pag-uusap. Okay lang po ba? Pwede po ba tayo mag-on ng camera for a quick picture taking? Yes, at habang nag-on po tayo ng camera, agree po kay Sir Jerome na sana dapat kasama talaga yung traditional jeepneys sa service contracting. At ipaglalaban po talaga natin yan. Dapat po walang maiiwan, lalo na po yung traditional jeepneys natin, Kuya Jerome. Tama po yan. Ayan. Sige po, 5 seconds po para mag-on ang camera. Nakaabang na po ang ating official photographer, si Ken Abante. Ako po ang official photographer.
Ayan. Bigyan lang po natin siguro ng 10 seconds yung lahat para mag-on ng camera. Sige. Pero ang ganda rin po ng mga sinasabi dito ni Sir Joshua, Mata ng Sentro. At agree po, no? Kahit yung proposal mismo ng DOTR, sa tingin namin, kaya pa siyang iakyat, no? Para talagang mas maraming maserbisyuhan na makakasama po natin. Okay, picture po tayo. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, perfect. Maraming salamat po. Thank you po everyone. Have a good afternoon. Paalam po. Salamat ka, Jaime. Salamat po ating mga kaibigan sa NCTU. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sa lahat. Bye. Salamat po. Bye-bye po. Thank you. Recording stopped. Salamat po. Bye-bye po. Paalam. Bye, Ken. Bye-bye po. From individual.